Iran o Israel? Sino ang mas mayaman? Sino ang mas may kalidad ang pamumuhay? At sino ang mas handa sa giyera? GDP, military budget, inflation, daming terms. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga yan? Tara, alamin natin sa simpleng paliwanag. Iran, mayamang bansa sa langis, pero may bit-bit na sanctions at inflation. Israel, bansang maliit lamang, pero malaki sa innovation at military power. Pero alin ba talaga ang mas mayaman kung susuriin sa ekonomiya? Unahin natin ang GDP o Gross Domestic Product. Ito ang kabuuang halaga ng produkto at serbisyo na nalilikha ng isang bansa sa loob ng isang taon. Mas mataas na GDP, mas malaki ang kita ng bansa. Ayon sa mga nakuhang datos, Israel's GDP ay humigit kumulang $500 bilyong US. Iran's GDP naman ay humigit kumulang $413 bilyong US. Ngayon, punta naman tayo sa GDP per capita. Ito ang GDP na hinati ayon sa populasyon. Ibig sabihin, average na kita ng bawat mamamayan. Israel, humigit kumulang $54,000 per tao. Iran, humigit kumulang $4,400 per tao. Mas mataas ang GDP per capita, mas may purchasing power ang mga tao. Ibig sabihin, mas marami silang kayang bilhin gamit ang kanilang kita. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa Iran, mataas ang inflation rate. Kaya ang halaga ng pera nila ay bumababa ang tunay na halaga. Halimbawa, kung dati dito sa Pilipinas ang gatas ay nagkakahalaga lamang ng ₱100, ngayon ₱150 na. Yun ang epekto ng inflation. Ang sanctions naman ay mga economic restrictions na ipinapataw ng ibang bansa, tulad ng US, bilang parusa. Sa Iran, ito ang dahilan kung bakit hirap silang magbenta ng langis at tumanggap ng foreign investment. Ang Foreign Direct Investment, FDI, ay pera o puhunan mula sa ibang bansa na ipinapasok sa negosyo ng isang bansa. Marami nito sa Israel dahil mataas ang tiwala ng mga investors sa kanilang economy. Samantalang sa Iran, kakaunti ang FDI dahil sa political risk at sanctions. Sa innovation, lamang ang Israel, tinatawag pa nga silang startup nation dahil sa dami ng bagong teknolohiya at kumpanya na nagsisimula roon. Ang ekonomiya ng Iran ay nakasentro sa oil exports. Ito ang tawag sa pagbebenta ng langis sa ibang bansa. Pero dahil sa sanctions, limitado ang kita nila. Israel naman ay may diversified economy, ibig sabihin, hindi lang sila nakaasa sa isang industriya. May teknolohiya, agrikultura, turismo at medical tech. Pagdating sa military expenditure o gastos sa pambansang depensa, Israel, $24 na bilyong US, 4 hanggang 5% ng GDP. Iran, $9 na bilyong US, 2% ng GDP. Mas modernisado ang militar ng Israel. May advanced weapons, satellite tech at systems tulad ng Iron Dome. May tulong pa mula sa US. Ang Iran, kahit mas maliit ang budget, malakas sa missile development at regional influence gamit ang mga proxy groups. Kung sa air power ang pagbabasehan ay mas lamang ang Israel dahil sa biling ng aircraft niya na pandigma. Ang total aircraft mayroon ng Israel ay nasa 612, samantalang ang Iran ay nasa 551. Ngunit kung ang military forces naman ang pag-uusapan ay mas malakas naman ang Iran. Ang active personnel ng Iran ay tinatayang nasa 600
at 10,000. Samantalang ang Israel ay nasa 100 at 70,000 lamang. Kung sa naval forces naman, lamang ang Iran sa submarines at lamang naman ang Israel sa patrol vessels. Ang Human Development Index o HDI ay sukatan ng antas ng edukasyon, kalusugan at kita ng mga mamamayan. Mas mataas ang HDI ng Israel, nangangahulugang mas mataas ang kalidad ng pamumuhay. Mas mahabang life expectancy, mas mataas na edukasyon, at mas maraming oportunidad. Ang Iran ay may matibay na pundasyon sa edukasyon at agham, ngunit nahihirapan dahil sa mga limitasyon sa ekonomiya. Kung pagbabatayan ang kabuuang kita, inobasyon, dayuhang puhunan at kalidad ng pamumuhay, malinaw na mas mayaman ang Israel. Ngunit ang Iran ay may likas na yaman, malawak na kasaysayan at estratehikong lokasyon na patuloy na nagbibigay sa kanila ng papel sa rehiyon. Sa ekonomiya, hindi lamang laki ng pera ang batayan, kundi ang paraan ng paggamit nito. Isang bansa ang lumago sa kabila ng limitadong likas na yaman. Ang isa na may sinusubok ng pandaigdigang politika.